Ayo, it's Sean and welcome back to another vlog. I'ma go get it tonight. And for today's video is we're going to talk about how did I came out to my friends and my parents and to the other people. So the story back then is that way back, alam mo ang layo. Basta nung year 2018, when I transferred to De La Salle University, Dasmariñas, or DLSUD, nagbago lahat ng perspective ko sa buhay. Kasi way back 2018, as in, dun na ako nag-out sa friend. Hindi. 2018, grade 11, second sem, dun ako nag-out sa friends ko. Siyempre, first, pagsasabihin mo, friends mo. And, yeah, sa situation ko, hindi ko rin naman masasabi sa parents ko kasi my parents are in abroad. OFW sila. And, siyempre, una ko lalapitan is yung friends ko, which is, I have a big circle of friends kasi, and I'm friendly person, so if you're approachable, if yung itsura mo talaga na approachable ka, I'll approach you anytime that I want, tapos dadaldaling kita ganon, tapos hanggang mag-vibe na tayo ganon. Alam na ng classmates ko, mga classmates and naging classmates. And so ayun nga, sinabi ko sa friends ko, ang weird kasi I didn't tell them na as a whole. I mean, paano ba explain to? Hindi ko in-explain sa kanila na, hindi ko sinabi sa kanila na, yung like sama-sama kaming malaki, ganon. Like sama-sama yon. Hindi ko sinabi sa kanila na sama-sama kami. Sinabi ko sa kanila isa-isa. Actually, si Julia, which is my close friend, she's actually like my sister na nga. So, yun na nga. Hinila ko talaga siya. Tapos, siya yung una ko sinabihan. Kasi, she's bisexual din. And, yun, super close kami nun. And then, hinila ko siya palabas sa classroom. And then, I told her na, sabi ko, Edis, Julia, Edis. No, hindi pala Julia. Basta, sabi ko sa kanya, I think I'm bisexual kasi I'm having a feelings din sa same gender ko, ganon. And then, ayun, she's happy. Tapos, dire-diretso na yun, sunod-sunod na yun sa friends ko. Tapos, they're happy naman sa akin. And then, may schoolmate ako, si Pat and si Mika. And then, sabi nila, napapansin na nga daw. Schoolmate ko sila nung last year sa isang school. And then, nakikita ko sila, ganon. Tapos, nakikita lang, hindi naman kami close. And then, nung naglasal na kami, dun kami mas naging close because naging classmates kami. So, naging friends na kami, ganon na kami. Super close. Yan yung kinuwento ko sa kanila. Tapos, sinabi ko na ganon. Tapos, sabi nila na, inaantay ka lang namin ganon. Tapos, they hug me super tight. Kasama si Giselle, syempre, tatlo sila. Nila ko sila. Ano yun eh? Actually, umaga yun. Ano bang class yun? Parang, ano ba? Parang kay Miss, ata yun? Kay Miss Filipino. Wala na, limutan ko. Ayun, si Miss Shala. Filipino time namin yan. Hinila ko talaga sila. Kasi kay Miss Shala, wala kami masyadong ginagawa. Tapos yun, hinila ko sila sa labas. Tapos kinuwento ko, and then they hugged me nga. And then,
So, yeah, tapos my friends accept me naman. Parang, support pa nila, ganon. Ang cutie lang. So, yeah, yun yung sa friends. So, how did I came out to my parents? So, one time, it's kind of private though, but sige, I'm going to tell you. I'm just gonna cut it. Cut. Yung story. And then, yun nga, one time. Then I went to QC dun sa bahay ng lola ko. Which is mother side. Si mommy, kaila mommy. So, nagpunta ako kay mommy. Doon ako natulog for 2 days. I don't know. I couldn't remember na. Pero, last February lang yun eh. Noong this February lang. Tapos, ano ako doon. Natulog ako doon. Tapos, yun. Tulog ako. Tapos, nung nanap-hanap ako nila mama. Ay, tinurn off ko kasi yung phone ko after ko makarating doon. And then, ayun na nga. Hindi, ayun na nga, nag-travel ako. Kasi usually, ang travel time doon is 4 hours pag yung daytime. Tapos, nag-travel lang ako. 1 hour lang talaga. As in, super bilis. Nag-bus lang ako. Tapos, yun na. Natagalan na ako kasi pagdating ko ng Cubao, kumain ako, nagutom ako. So, nakita ko Jollibee, 24 hours, so kumain ako doon. Tapos nakita ko, edi I have coupon pa. Tapos, ginamit ko, edi, ang tagal ni ating mag-coupon, ganun. Tapos, tinawag niya pa si manager niya para ayusin, ganun. Tapos, doon ako natagalan. Tapos, ang tagal pa lutuin. Like, nag-wait ako doon ng 30 minutes para sa food. And then, kumain pa ako, ganun. Tapos, nagmuni-muni. Nagmuni-muni kasi hindi ko alam kung bakit. Basta yun. So, nag 1 hour. So, bali parang, yun, 2 hours. E di mga sabihin na natin na mga 1:30, ganon. 1:30 na yon or quarter to 2. Tapos, ang na-remember ko lang is nakarating ako lang mami mga 1:30. Paano kasi yung jeep, nag-aantay pa ng ng mga pasahero, mga sasakay. Eh, gabing-gabi na yun, umaga na nga. Wala naman sasakay na dun. Kasi ayun na nga, sumakay na ang jeep, tapos dumating na ako kay mami. Pagdating ko doon, si mami. So, pagdating ko doon sa kala mami, hindi binuksan ko yung gate, and then binuksan ni mami yung pinto, and then she asked me, bakit ngayon ka lang? Sabi niya ganun. Sabi ko, opo. Tapos parang naalimpungatan lang siya kasi kumatok ako, tapos narinig niya yung gate. Tapos, ayun na, natulog na ako nun. Tapos pinatay ko yung phone ko. Pinatay ko pala muna yung phone ko pinatay ko muna yung phone ko bago ako matulog. Tapos ayun na nga, kinabukasan, narinig ko sila mami na nasigaw, nagkausap sila mama. Ganun na hinahanap ako. Tapos ayun na nga, tapos after nun, kinausap ako nila mami na bakit ganun daw, and then sinabi ko yung reasons. Tapos yun na, minessage ako ni mama tsaka ni papa. A few inches later. And then na-find out nila mama na nagstay ako sa QC. Tapos, ayun na. Kinausap ako nila mama about dun sa ginawa ko na hindi nagpaalam. Tapos then, that time, kinonfrontan nila ako na sabi nila, tell me anything, mas okay sa amin
ni Papa and Mama mo. Tell me anything, mas okay sa amin ni Mama yun. Kasi, it's not kasi kung feeling mo part ka ng LGBT, we can still love you. And it's just gender. And we can support you naman for being one of them. Yun ang sabi nila. Tapos, ang reply ko is, kasi sabi ko, nung umuwi si Papa, naghahanap ako ng timing. Umuwi kasi si Papa ko nung last year, July or June. Tapos, kasi that anniversary ni Lolo. Tapos, ayun nga, nabi ko na, tumahanap lang akong timing, ganun, sasabihin ko na talaga. And, nanghingi pa nga ako ng tulong ko sa friend. Nanghingi ako ng tulong sa friend ko kung paano ko sasabihin kasi umamin din siya dun sa parents niya na she's bi din. Tapos, ayun. Tapos, sinabi nila na don't be sorry kasi it's fine, we accept you who you are. Kasi ikaw yan eh, syempre. Tapos, parang sabi nila na, parang naramdaman ko na alam naman na nila since then, pero hindi lang nila sinasabi kasi inaantay lang din nila ako. Syempre, they will accept who you are kasi anak ka nila, and kahit naman hindi ka nila, kunyari, may some parents, diba, na hindi agad nila na-accept yung anak nila kasi it's a process din talaga. And we are in the country na conservative, diba? So, you expect na ganun. Pero eventually, as time goes by, ma-accept ka din nila. Promise ko yan sa'yo kasi may mga story akong nababasa and may mga real life yung real life, may kilala akong ganun. So, yeah. Tapos, yun na. Sinabi ko na I'm bisexual nga, ganun. Sila Mama, and it's okay lang sa nila. So, the reason why I told them then that time, nung kinonfront nila ako kasi may guy, nagko-court, joke lang. Nagliligawan kami nung isang guy na I met on, hindi ko na nasasabihin. Sa isang app, yun, na-met ko siya sa isang app, and then sabi ni Mama sa akin is, pero jowa is no for me. Kasi, she wants me to reach my dream first and then to pursue everything bago yung, kasi yung jowa-jowa is nandyan lang daw yun, which is true naman kasi the right person will come in the right time, diba? Okay. Pero totoo yun. Pero okay lang yun kasi matagal na naman kaming wala nung guy. Pero thank you for him kasi, diba, at least nakapag-out ako sa parents ko because of him. Pero okay na yun, goods na kami. Tapos sabi naman ni Papa about dun sa sinabi kong ganun, sabi niya, no issue, respect each other and make each other as an inspiration to achieve your dreams. Which is true naman. If you have crush or jowa, make them inspiration para makapagtapos, para ma-achieve yung goals yung dalawa. Diba? And actually, ang pag-out ay hindi siya sa pilitan, hindi dapat siya pinipressure, hindi ka dapat nagpapapressure sa mga friends mo or kahit sino man. Kasi, dadating yung time na mag-out ka mismo sa sarili mo, sasabihin ko, ay, kaya ko na to sabihin sa taong yon, sa parents mo man o sa friends mo man. Sabihin mo sa kanila na kaya mo na, sasabihin mo sa kanila kung ano ka talaga and i-explain mo. And for sure, maintindihan naman nila yon. Pero, some people, hindi nila naintindihan. So, it's a process talaga. Basta, it's a long process and just take your time. Para siyang
para ka lang na broken, ganon. Tapos, time heals you, and then time will come that you're ready to love again. So, yun din yung process ng pag-out. Yun din yung process ng pag-out. So, there's time, right time, para mag-out. Huwag ka magpapapressure. Huwag kang pressurein yung sarili mo kasi kusa talaga yun. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel.